Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-9 na kabanata. Ang masamang hangarin. Nagsuklay si Alex ng kanyang buhok, at inayos ang sarili, bago lumabas ng Green Island Garden District. Tumawag siya ng taxi, at mabilis na nagpunta sa airport. Gusto niyang pumunta sa Chicago para i-surprise si Debbie. Bumili siya ng tiket, at naghintay ng 20 minuto para sa paglipad ng eroplano. Habang naghihintay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Joe. Alex, ililibre kita ng hapunan mamayang alas 8 ng gabi. Kailangan mong magpunta doon, wika ni Joe. Sobrang saya niya, pero hindi niya ipinaliwanag kung ano ang mayroon. Hindi ako makakapunta, may gagawin ako, sagot ni Alex. Gusto niyang ipaliwanag kay Joe, na pupunta siya sa Chicago para panoorin ang talent show nila Debbie, pero hindi na siya pinatapos ni Joe sa pagsasalita. Si Susan at ako ay engaged na. Masayang sabi ni Joe. Totoo, tanong ni Alex. Ang kanyang mga magulang ay pumayag na. Okay yan, binabati kita. Masaya siya, para sa kanyang kaibigan. Ang tiket sa kanyang kamay, ay tiningnan niya. Pagkatapos ay nag-alangan si Alex, nagpa siyang hindi na tumuloy sa Chicago. Sige, siguradong darating ako. Tatawagan ko ang iba pa, at magkita tayo mamayang gabi. Si Joe, ay para na niyang kapatid, at isa itong magandang balita. Hindi magiging maganda kung hindi siya makakasama sa celebration. Kailangan niyang baguhin ang kanyang plano. Nakaramdam siya ng kaunting pagka-guilty para kay Debbie. Pero kailangan niyang pumunta para makasama si Joe. Tutal sinabi naman ni Debbie, na huwag na siyang sumama, at manatili lang sa New York. Ayaw niya siguro, sa isip ni Alex. Wala siyang idea, kung gaano pinagsisisihan ni Debbie, ang kanyang naging pasya. Sa talent show ng Chicago, ang mansion ay maliwanag na nagpapatingkad sa pagiging elegante. Ang entablado, ay nasa tabi ng artificial na lawa, at ang background, ay gawa sa isang malaking poster ng maraming magagandang kababaihan. Ang mga iba't ibang kulay ng ilaw, lawa at puno, ay nagpapaganda, na parang magical place. Ang upuan ng 4 na hurado, ay nasa gitnang tapat ng entablado. Sa kanilang likod, ay ang maraming bakanteng upuan, para sa mga importanteng panauhin. Habang ang 2,000 na manonood, ay nakatayo. Sa dulo ng sitting area, si Charlie at Melissa ay nagbubulungan. Babe, ire-record ko ang iyong performance, wika ni Charlie. Mayroon nakasabit na camera sa kanyang leeg. Nakakainis dahil hindi ikaw ang lead singer. Ang basurang babae na iyon, ay walang binatbat laban sa iyo. Bulag siguro si Janice. Okay lang iyon. E ano naman kung siya ang lead singer, wika ni Melissa. Huwag mong kalimutan, dahil siya ang lead singer, siya ang sisisihin kapag may nangyari na hindi maganda. At ngumisi ito. Bakit mo sinasabi ang mga bagay na iyan, pagtatanong ni Charlie. Nakaisip ka ba ng paraan para matalo siya? Kilala niya ng lubos si Melissa. Hindi lang dahil hindi niya inirereklamo si Debbie, bagkus napakasaya rin ito sa sitwasyon. Mayroon siyang ginawang kakaiba. Tumingin si Melissa sa kanya, na may bakas ng kalokohan ang mga mata. Yumuko siya, at kinuha ang isang maliit na bote, mula sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa paligid, na parang spy. At marahan na ipinakita ito kay Charlie. Ano iyan? Tanong ni Charlie. Ngumiti ng matamis si Melissa. Tumayo siya at tumingkayad. Bumulong ito sa kanya, habang nakatakip ang kamay. Ang ekspresyon ni Charlie ay mas lalong na-excite, habang bumubulong si Melissa. At nagtanong ito ng may pag-aalinlangan. Masyadong masama iyan. Kung magagawa mo siyang tanga sa entablado, hindi ba iyon makakaapekto rin sa iyo? Wala akong pakialam, walang puso nitong wika. Inagaw niya ang posisyon ko na maging lead singer. At mas magaling ako sa kanya. Ang mga hurado, ay pwedeng walang pakialam sa kanya. Ito na ang pagkakataon ko para sumikat. Ngumiti ito ng may pagmamalaki. Sige na, maupo ka na. Ang contest ay malapit nang magsimula. Tandaan mo na dapat maging maganda ako habang nire-record mo, at pagkatapos ay umalis na ito. Si Debbie at ang iba pa ay gumagawa ng huling pagsasanay habang pinapanood ni Janice. Nang makabalik na si Melissa, mabilis siyang tinawag ni Janice para mag-practice kasama siya.
Nagsalita si Janice ng huling instructions para sa huling habiin. Pagkatapos ay pinagpahinga niya ang mga ito, para maihanda ang kanilang isip para sa pagtatanghal. Maraming mga performer sa backstage at ang bawat isa ay kinakabahan. Debbie, tubig, uminom ka muna, alok ni Melissa. Habang naglalakad papalapit kay Debbie, nadala ang bote ng mineral water. Huwag na, maraming salamat na lang, wika ni Debbie. Kung iinom ako, baka ma-CR ako, kapag nasa stage na. Naghihinala siya. Bakit nagdala si Melissa ng tubig? Hindi niya ito inaasahan. Okay lang yan. Hindi naman tayo magtatagal sa entablado. Bumili ako ng tubig, at ang lahat ay mayroon na. Kaya kung hindi mo ito iinumin, masasayang ito. Iniabot niya ang bote ng tubig sa kamay ni Debbie. Walang nagawa si Debbie kundi tanggapin ang tubig. Inumin mo, mainam yan para sa iyo, suggest ni Melissa, at ngumiti ito. Binuksan ni Melissa ang kanyang sariling bote, at uminom ng kalahati. Nahihiya si Debbie na tumanggi. Uminom siya ng tubig, mula sa bote, habang pinapanood siya ni Melissa, na may ngiti sa mata. Okay, malapit na tayong umakyat sa stage, kaya maghanda na kayo, wika ni Melissa, habang nakangiti ng misteryoso. Debbie, huwag mo kaming ipapahiya, at naglakad patungo kay Olivia at Katie. Napatingin si Debbie sa inaasal ni Melissa, nakakapagtaka ito. Pero nagpasya siyang kalimutan ito. Kailangan niyang mag-focus sa mga bagay na gagawin niya sa entablado. Nang 8:00 na ng gabi, si Alex ay nagsi-celebrate kasama sila Joe para sa kanyang engagement. Ang Sky's Limit Talent Show ay magsisimula ng ika-8 sa Chicago. Ang 4 na hurado ay kumanta ng sabay-sabay. Pagkatapos ay bumalik sila sa upuan para mag-judge. At ang mga audience ay nagpalakpakan. Umakyat ang host sa entablado upang magsalita. At ang mga contestants ay nagsimula ng mag-perform. Ang mga grupo ay nagsimulang kumanta at sumayaw, isa-isa. Ang 2,000 na manonood ay sobrang naligayahan sa palabas. Pumalakpak ang mga ito at sumisigaw. Ang iba ay nagpahid ng mga luha. Ang mga performer ay puro mahuhusay. Ang paligid ay nakakapanindig balahibo. Ang 4 na hurado ay lalong naging seryoso. Tumingin ang mga hurado ng seryoso sa mga contestants, at inoobserbahan mabuti ang mga ito. Nang pagkakataon na nila Debbie na pumunta sa entablado, ang kaba ni Debbie ay lumala. Ganun pa man, confident siya na magiging maayos ang kanyang performance. Pero bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang tiyan. Hinawakan niya ito at minasahe ng bahagya. Iniisip niya na nakakain siya ng hindi gusto ng kanyang sikmura. Inilagay niya sa kanyang isip na magiging maayos siya. Kailangan niyang mag-concentrate para sa gagawin sa entablado. Ang 4 na hurado ay malaki ang partisipasyon sa music industry. Kaya alam nila ang mga dapat nilang gawin. Ang mga komento nila ay nakakatawa dahil sa mga kapansin-pansin. At ang mga contestants ay napanganga sa mga salita. Sa backstage, ang pananakit ng tiyan ni Debbie ay lalong lumala. Hindi niya malaman kung paano siya magpe-perform sa stage. Ang lahat ng kanyang atensyon ay napunta sa pananakit ng kanyang tiyan. Okay, pumalakpak si Janice. Kayo na ang susunod. Kapag nasa entablado na kayo, huwag kayong mag-isip ng iba pa. Mas magaling kayo, kaysa sa mga narito. Naglakad siya sa gitna ng grupo, at nagbigay ng kanyang huling instructions. Habang nagsasalita siya, napansin niya ang mukha ni Debbie na namumutla. At may maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo. Excited na tumingin si Melissa sa kanya. Ang bote ng tubig na binigay niya kay Debbie, na ininom nito kanina, ay nabili niya sa online, na may mataas na dosage ng drugs. Ang kaunting patak nito, ay magdudulot na ng malalang sakit sa tiyan. Mas maraming dosage ang ibinigay niya kay Debbie. Anong nangyayari sa iyo, okay ka lang ba? Tanong ni Rita na may pag-aalala. Okay lang ako. Pagsisinungaling ni Debbie. Baka may nakain ako na ayaw ng aking sikmura. Masakit ang tiyan ko. Pero huwag kang mag-alala, okay lang ako. Nagsalita si Rita. Nag-aalala na tumingin kay Debbie. Pinagpapawisan ka ng butil-butil. Tumingin ito kay Janice. Sa palagay ko kailangan natin dalhin si Debbie sa hospital, suggest ni Rita.
Tama, dalhin natin siya sa hospital, pagdidiin ni Melissa. Mukhang masama ang pakiramdam ni Debbie, kailangan niyang magpahinga. Huwag kayong mag-alala, ako ang papalit sa posisyon ni Debbie. Iniisip mo ba na pwedeng magkaroon ng pagbabago sa grupo? Tanong ni Janice, habang nakatingin kina Rita at Melissa. Ang mga patakaran sa competition ay mahigpit. Alam ni Janice na kailangan ni Debbie ng pahinga pero imposible ito. Debbie, makakaya mo pa ba? Pag-aalalang tanong ni Janice. Okay lang ako, wika ni Debbie. Tumayo siya ng tuwid, at pinilit ngumiti. Ayaw niyang mahila pababa ang iba, at ayaw niyang sayangin ang napakagandang pagkakataon. Sandali na lang at aakyat na kayo sa entablado. Kapag natapos na kayo, dadalahin kita pabalik sa hotel. Nang sandaling iyon, nagsalita ang host upang magpasalamat sa mga hurado para sa magagandang komento. Ang susunod na grupo ay galing sa New York. Ang syudad na hindi natutulog. Ang mga kaakit-akit na dalaga na may iba-ibang personalidad. Let's welcome on the stage. Sabay-sabay nating palakpakan ang Dream Chasers. Si Melissa at ang lahat ay nagsimulang maglakad patungo sa entablado, pero nang tumayo si Debbie, ang kanyang tiyan ay lalong sumakit. Sa tuwing pinipilit niyang tumayo ng tuwid, 2 beses na mas masakit ang nararamdaman nito. Sigurado ka ba talaga na okay ka? Nag-aalalang pagtatanong ni Rita, habang inaalalayan siya para tumayo. Ngumiti si Debbie, at mahinang tumugon. Sobrang sakit na ng kanyang nararamdaman, na halos makagat na nito ang kanyang labi. Pinilit niya ang kanyang sarili na huminga ng malalim. Ang performance ay tatagal ng 10 minuto, kaya kailangan niyang tiisin ang sakit ng ganoon katagal. Gustong magsalita ni Rita, pero wala siyang magawa. Hinawakan niya ang kamay ni Debbie, at marahang naglakad patungo sa entablado. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan niyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Kung gusto nyo po ng mga true horror story, maari po kayong bumisita sa Mga Kwento ni Kuya Gio. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.